Para po sa devotion natin about the glory of God, ito po yung discussion question natin. Why should we aim to succeed in glorifying God? Bakit po ba ginugol natin na mag-glorify, maluwalhati, mapasaya ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay? When it comes to success, minsan po kasi, pag pinag-usapan yung tagumpay, ang iniisip lang natin magkabahay, no? Magkaroon ng malaking business or income or ma-promote sa trabaho or makapagtapos sa kolehiyo na merong Latin honors. Minsan yun yung success natin, definition ng success eh. Yung iba gustong magkaroon ng maraming pera sa bangko and that's success, no? Minsan sinusukat natin yung tagumpay sa sa ilang digits ba meron yung savings natin? Or ilang digits ba yung sweldo natin? Or gaano karaming bansa yung nabisita natin? Nag-travel na ba tayo around the world? Minsan yung success ay sinusukat natin sa ating profile, pictures na pinopost sa mga social media. Ano ba yung project natin na nakikita ng mga tao? Well-traveled ba tayo? Ang gaganda ba ng mga sinusuot natin? Anong sasakyan yung dinadrive natin? Marami tayong mga measurement ng success. Pero, tingnan po natin yung quotation from Francis Chan. Sabi dito, our greatest fear should not be of failure. Yung greatest fear natin, hindi dapat yung mabigo eh. Sabi niya, but of succeeding at things in life that don't really matter for eternity. Sabi niya, dapat yung greatest fear natin ay yung magtagumpay tayo. Yan dapat yung katakutan natin, yung magtagumpay tayo sa mga bagay na walang kinalaman sa buhay na walang hanggan. It makes sense. Dapat ganito nga talaga yung kinakatakutan natin, no? Hindi yung mabigo sa mga bagay dito sa mundo, kundi magtagumpay, maging busy sa maraming bagay. Kagaya ng, mag-ipon ng mag-ipon. No, kagaya doon sa isang parable ng Panginoong Jesucristo, wala siyang ginawa kundi mag-ipon ng mag-ipon. Tapos nung meron na siyang malaking barn, ang dami niyang naipon doon, supply and all, pinagiba niya kasi magpapatayo pa siya ng mas malaki pang ipunan. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, hangal, ngayon din ay babawiin na ang buhay mo. So, foolishness yun eh. Yung hindi masamang mag-ipon, hindi masamang mag-drive na magagarang sasakyan, hindi masamang magkaroon ng malalaking negosyo, hindi masamang mag-travel around the world. Pero pag yun lang ang kinabibisihan natin at yun lang yung definition natin ng katagumpayan, we are wrong. Dead wrong. Kasi po, yung tagumpay talaga, totoong tagumpay, merong kinalaman sa buhay na walang hanggan. At to make it simple, to become successful is to make God happy. Yung mapasaya mo yung Diyos, yun yung totoong tagumpay. Yan yung goal natin everyday. To put a smile in God's face. Yung may mga ginagawa tayong desisyon. Nagluluto tayo, pinagbubuti natin yung pagluluto natin kasi we're doing it for the glory of God. Again, sabi sa Bible, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So, ang goal talaga natin ay mapasaya yung Diyos. Yung pag kinakausap mo yung asawa mo, nilalambing mo yung asawa mo, hindi mo ginagalit, no? Hindi mo pinapasama yung loob. You're doing that for the glory of God, you're successful. Pero pag, pinapasakit mo yung kalooban ng asawa mo, sinasaktan mo yung asawa mo, hindi para sa kaluguran ng Panginoon yun eh. Failure ka at that time. So, alagaan mo yung anak mo, disipuluhin mo yung mga anak mo, ilapit mo sila sa Panginoon, natutuwa si Lord doon. Kaya, ang tanong natin araw-araw at sa bawat desisyon natin ginagawa is, Lord, nakangiti ka ba sa akin ngayon habang ginagawa ko to? Para pong yan basketball. Sa basketball, hindi naman counted yung takbo ka lang ng takbo o dribble ka lang ng dribble eh.
Ang kailangan mo, makascore, makapuntos. Sa ating mga Kristiyano, yun po yung pinakapuntos natin, maka-score, yung glory ng Diyos. Marami pong tao dito sa mundo, nabubuhay lang sila just for themselves. Ang daming mga activities, ang daming pinasok na trabaho, pinasok na negosyo, ang daming pinasok na career. Pero wala ni isa man doon ginawa niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Parang sa basketball, nag-dribble ka lang nag-dribble, tumakbo ka lang ng tumakbo, at pinasa mo lang ng pinasa yung bola, pinasa mo, kinuha muli, pinasa mo, kinuha, drinibble mo, tumakbo ka ng tumakbo, punong-puno ka ng activities, busy ka, hindi ka naman nakapuntos, hindi ka naman nakashoot. So tayo po mga Kristiyano, ang goal natin, makashoot, makapuntos. At anong pinakapuntos po natin ay nangyayari every time we put a smile on God's face. Every time na sumasaya yung Diyos sa mga desisyon na ginagawa po natin. So, kayo po basically sa ating discussion lang naman ay ang tanong lang naman dyan palagi, kahit ikaw sa mga nasa discussion group natin, ano yung natutunan mo? Kahit yun lang, masagot mo. Or, pwede mong sagutin yung tanong rito, why should we aim to succeed in glorifying God? Or, pwede kang mag-share ng kahit anong mga thoughts, insights na natutunan mo, It doesn't matter. Ang malaga may nadidiscuss tayo, tas lumalalim yung pagkakaunawa natin doon sa ating pinag-aaralan. So, kayo po, ano pong gusto nyo sagutin? Anong natutunan nyo sa devotion natin ito? Or pwede nating sagutin tong tanong na to, why should we aim to succeed in glorifying God? Now, itong mga question po na ito ay para sa itong discussion, extra video na ginagawa natin para po sa mga members natin dito sa community. Now, pwede ko rin po itong i-share sa iba, sa public. Siguro yung mga mangilan-ngilan, pwede kong i-share. I'm not sure, hindi pa po ako decided, pero iniisip ko rin po na kung meron kang natutunan sa devotion natin, i-send nyo po sa Facebook ko. Pwede yung mag-video kayo ng sarili nyo, kung may natutunan kayo. Pwede nyo pong i-share sa Facebook ko. Yung Facebook ko po ay Russell Ocampo. I hope friends tayo, Kung friends tayo, pwede nyo po i-share yung video nun. Isasabay natin sa editing para makita rin po ng iba kung ano po yung natutunan ninyo. Basta less than 1 minute lang. Or mga 30-40 seconds lang, So, kung may natutunan po kayo, send nyo lang doon sa messenger ko. Tapos, we will do our best na maisama sa editing para makita nyo rin dito sa ating video yung ating mga talakayan. So, tama ba? Para makita nyo rin sa video na to, yung inyong mga sarili, na nagsishare ng inyong mga natutunan. Kasi sa totoo lang, nagsasawa na ako sa mukha ko. Gusto ko naman iba, dito sa discussion group. So, yun lang po. I hope marami po kayo natutunan sa devotion po natin na ito. Patuloy lang po natin i-glorify ang ating Panginoon. Gawin po natin ang lahat ng bagay for the glory of God. God bless you po. See you po tomorrow for our next devotion. 5 a.m. po dito sa ating daily devotions.